Naisip mo na ba kung sino-sino nga ba ang mga nagpapaikot ng pera sa ekonomiya ng ating bansa? Mga naglalakihang kumpanya na siyang dahilan kung bakit may trabaho ang milyon-milyong Pinoy at kung bakit abot kamay ng maraming Pilipino ang iba't ibang produkto. Ngayon, bibigyan natin ng spotlight ang top 10 pinakamalaking conglomerate sa Pilipinas. Tatalakayin natin kung sino-sino ang mga giant holding firms na hindi man sila direktang nakikita pero malaki pala ang impluwensya nila sa araw-araw mong pamumuhay. Ang top list na ito ay base sa datos na inilabas ng Philippine Stock Exchange Index para sa taong 2025. Ready ka na bang malaman kung sino-sino ang mga nangungunang powerhouses na siyang nagpapatatag sa ating ekonomiya? Tara, i-reveal na natin ito. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-click ang like and subscribe button at i-on na rin ang bell icon para updated ka sa mga bagong videos na punong-puno ng kaalaman. Salamat agad at welcome ka rito, new subscriber. At maging sa ating growing PH Headlines community, maraming salamat po. 10. Costco Capital Incorporated. Market cap 38 billion pesos. Isa sa nangunguna at fastest growing retail leading holding company sa bansa ay ang Costco Capital Incorporated o dating kilala sa mga tawag na Alcorn Gold Resources Corporation at Alcorn Petroleum and Minerals Corporation. Ang kumpanyang ito ang nagpapatakbo at may hawak sa large majority stake ng isa sa pinakasikat na pangmasang grocery store chain sa Pilipinas. Walang iba kundi ang Pure Gold Price Club Incorporated. Isa pang popular sa retail sector ng Costco Capital ay ang SNR membership shopping na nag-aalok ng bulk purchases at imported goods. Ilan pa sa kumpanya na under nito ay ang The Keepers Holdings Incorporated, ang leading distributor sa Pilipinas ng ilang world's leading brands ng alcoholic at non-alcoholic beverages gaya ng Alfonso Brandy, Santa Carolina at Jim Beam. Sa ilalim ng The Keepers Holdings, kontrolado nila ang malaking bahagi ng liquor distribution market. Sa real estate, aktibo sila sa pamamagitan ng subsidiaries gaya ng Elimac Prime Holdings at NE Pacific Shopping Centers. Maliban sa mga ito, nag-venture na rin sila sa non-food business matapos ma-acquire ang Office Warehouse. Sa ilalim ng pamumuno ni na Chairman Lucio Ko at Vice Chairman Susan Ko, nagtala ang kumpanya ng 3.7 billion peso net income sa first quarter ng 2025, kung saan 7.6% ang naging pagtaas sa profit at dahil ito sa kanilang grocery at liquor businesses ayon sa Manila Bulletin. 9. Alliance Global Group Incorporated. Market cap 80 billion pesos. Ang Alliance Global Group Incorporated o AGI ay isang diversified conglomerate na itinatag noong 1993 at nagsimula ang operasyon noong 1994 bilang isang glass container manufacturer hanggang sa lumawak ang negosyo nito at naging matagumpay sa larangan ng real estate at food and beverage industries. Sa ilalim ng pamumuno ng pamilya Tan, partikular na ng chairman na si Andrew Tan, isa na ito ngayon sa pinakamalaking diversified conglomerate sa bansa. Ilan sa mga core businesses na pinapatakbo ng Alliance Global Group ay ang mga kumpanyang gaya ng Emperador Incorporated o ang nagdidistribute ng whiskey at brandy brands sa mahigit 100 countries. Kontrolado nila ang Emperador Distillers, isa sa pinakamalaking spirits producer worldwide. Isa pa sa flagship nito ay ang Mega World Corporation o isa sa pinakamalaking real estate developer sa bansa na nagde-develop ng mga integrated urban township gaya ng Eastwood City at McKinley Hill.
Under din sa kanilang real estate ang SunTrust Properties Incorporated. Sa gaming sector, ang kanilang Travelers International Hotel Group Incorporated ay ang developer ng Newport World Resorts o ang dating kilala sa tawag na Resorts World Manila, ang one of the leading integrated resorts sa bansa na isang joint venture project. Pinasok din nila ang hospitality dahil under ng kanilang subsidiary na Golden Arches Development Corporation, ang multinational fast food chain at paborito ng maraming Pinoy, ang McDonald's. Ang AGI ang master franchise nito sa bansa dahil sa mas malaking stake sa McDonald's Philippines. Ito rin ang nagmamay-ari sa Infracorp Development Incorporated para naman sa mga infrastructure projects ng kumpanya. 8. LT Group Incorporated. Market cap 113 billion pesos. Ang LT Group Incorporated ay isang diversified conglomerate na itinatag at pinamumunuan ng business tycoon at pang-apat sa pinakamayamang tao sa Pilipinas ngayong 2025 na si Lucio Tan. Nagbunga ang lahat ng hirap at pagsusumikap ng self-made billionaire mula sa pagiging company janitor. Lumago ang kumpanya niya na siyang nakafocus sa mga negosyong may kinalaman sa beverages, tobacco, banking at property development. Ang ilan sa subsidiary ng kumpanyang ito, gaya ng Asia Brewery, ay pangalawang pinakamalaking beer producer sa bansa habang ang kanilang Tanduay Distillers ay ang nangungunang rum brand sa buong mundo sa 8 magkakasunod na taon ayon sa Manila Bulletin. Sa financial sector, kontrolado nila ang Philippine National Bank, isa sa mga nangungunang commercial bank sa bansa. Sa real estate sector, hawak ng kumpanyang ito ang Eton Properties Philippines Incorporated. Parte rin ng LT Group ang Fortune Tobacco Corporation na siyang nananatiling pangunahing player sa tobacco industry sa bansa. Ang conglomerate ding ito ang nagpapatakbo sa operasyon ng Philippine Airlines o PAL Holdings Incorporated. 7. GT Capital Holdings Incorporated. Market cap 141 billion pesos. Pangpito naman sa listahang ito ang GT Capital Holdings, isang diversified conglomerate na may interes sa banking, automotive assembly at infrastructure. Ito ay pagmamay-ari ng pamilya T at pinamamahalaan ng T siblings na sina Arthur, Alfred, Alessandra at Anjanette na siyang mga anak ng late banking tycoon na si George T. Ang isa sa pinakamalakas na driving growth ng conglomerate na ito ay ang Metropolitan Bank and Trust Company o Metrobank, ang pang-apat sa pinakamalaking bangko sa bansa ngayong taon ayon sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bukod dito, nananatili namang undisputed market leader sa automotive industry ang Toyota Motor Philippines. Hawak din ng GT Capital ang Federal Land na developer ng mga premium residential at commercial projects. Ang grupo ay aktibo rin sa insurance sector sa pamamagitan ng 25.3% ownership ng shares nito sa AXA Philippines na siyang nag-ooperate sa 64 countries at nagbibigay serbisyo sa mahigit 107 million customers. 6. DMCI Holdings Incorporated. Market cap 143 billion pesos. Ang DMCI Holdings ang nag-iisang publicly listed holding company sa Pilipinas kung saan ang kanilang pangunahing specialty ay sa konstruksyon. Ang mga negosyo nito ay mga pioneer at key players sa industriya ng construction, real estate, energy, mining, at water industries. Bilang one of the biggest construction firms sa bansa, nakagawa sila ng mga landmarks at large-scale infrastructures. Sila ang nagtayo ng pinakamalaking IKEA store sa buong mundo, ang IKEA na matatagpuan sa Pasay City. Sila rin ang nanguna sa konstruksyon ng kauna-unahang mala-hotel na ospital sa bansa na Asian Hospital and Medical Center.
Naging proyekto rin nila ang Enchanted Kingdom, Philippine International Convention Center, maging ang SM Mega Mall noong late 80s, Solaire Resort and Casino, Manila Doctors Hospital, NAIA Expressway, Makati Shangri-La at marami pang iba. Isa pa sa malaking subsidiary ng DMCI ay ang SMPC o Semirara Mining and Power Corporation. Ito ang largest coal producer sa Pilipinas at nag-iisang domestic power firm na gumagawa ng sarili nitong fuel supply. Sa real estate, ang DMCI Homes ay kilala sa pag-develop ng quality mid-range residential condominiums. Ang DMCI din ang may operasyon sa Maynilad Water Services kung saan naaabot ng kanilang serbisyo ang halos 10 million katao sa 17 cities at municipalities sa buong Metro Manila at Cavite Province. Lahat ng ito ay naging matagumpay sa pamumuno ng chairman at president na si Isidro Consunji. 5. JG Summit Holdings Incorporated. Market cap 154 billion pesos. Panglima sa pinakamalaking diversified conglomerate sa bansa ngayong 2025 ang pagmamay-ari ng pamilya Gokongwei sa ilalim ng pamamahala ng Director, President at CEO na si Lance Gokongwei. Ang JG Summit ay itinatag ng late industrialist na si John Gokongwei Jr. May interes ito sa mga negosyong gaya ng air transportation, banking, food manufacturing, petrochemicals, hotels, power generation, publishing, real estate, property development, at telecommunications. Ilan sa mga naglalakihang kumpanya na under ng JG Summit Holdings ay ang Universal Robina Corporation o URC, ang isa sa nangungunang food and beverage company sa bansa. Ilan sa mga sikat na brands nito ay tulad ng Jack and Jill, Nissin at Vitasoy. Sila rin ang nagmamay-ari at operator ng Robinsons Mall sa bansa. Ang JG Summit din ang may pinakamalaking stake sa mga airlines gaya ng Cebu Pacific at Sebgo. Sa real estate, ang Robinsons Land Corporation ay nagde-develop ng mga commercial centers, office buildings at residential projects nationwide. Ang grupo ay may stake din sa mga kumpanya gaya ng GoTime Bank Corporation, Manila Electric Company, PLDT Incorporated at Bank of the Philippine Islands. 4. Aboitiz Equity Ventures Incorporated. Market cap 190 billion pesos. Ang Aboitiz Group ay isang family-led conglomerate mula sa Cebu na may malawak na operasyon sa power generation, banking, food production at infrastructure development. Kinilala ito bilang Philippines' first techglomerate o ang pinagsamang technology at conglomerate dahil sa malaking transformation at patuloy na pag-integrate ng teknolohiya sa kanilang core na nagre-resulta sa mas matatag, mas sustainable at makabagong pamamaraan para sa future hindi lang ng kanilang kumpanya kundi sa bawat sektor na pinangungunahan ng Aboitiz Group. Ilan sa mga kumpanyang nasa ilalim ng conglomerate na ito ay ang Aboitiz Power Corporation na siyang isa sa pinakamalaking power generator sa bansa. Banking at financial services gaya ng Union Bank of the Philippines, City Savings Bank, UBX Philippines at Union Digital. Kasama rin sa infrastructure arm ng Aboitiz ang Aboitiz Infracapital, AIC Economic Estates, Balibago Waterworks System Incorporated, Bohol Panglao International Airport at Mactan Cebu International Airport. Pinamamahalaan din ito ang Aboitiz Land Incorporated, Aboitiz Data Innovation, Aboitiz Construction Incorporated at Aboitiz Foods kung saan nag-ooperate ito sa loob at labas ng bansa kabilang na ang Coca-Cola Euro-Pacific Aboitiz Philippines na siyang jointly owned ng Coca-Cola Euro-Pacific Partners at Aboitiz Equity Ventures. 3. San Miguel Corporation. Market cap 205 billion pesos.
Hindi mawawala sa listahang ito ang isa sa oldest at largest multinational conglomerate sa Pilipinas na San Miguel Corporation na siyang pinangungunahan ng business magnate at pangatlo sa pinakamayamang tao sa bansa ngayong taon ayon sa Forbes na si Ramon Ang. Isa ang SMC sa korporasyong madalas marinig ng mga Pinoy dahil sa malawak na business empire nito na sakop ang iba't ibang industriya, gaya ng food and beverage, aviation, energy, infrastructure at real estate. Ilan sa subsidiaries nito ay ang San Miguel Brewery Incorporated o ang nangungunang beer producer sa bansa. Ang sektor na ito ay patuloy na naghahatid serbisyo sa approximately 471,000 retail outlets. Sakop din ng SMC ang San Miguel Yamamura Packaging Corporation, San Miguel Global Power, at Petron Corporation na siyang largest oil refining company sa Pilipinas. Ang SMC Infrastructure naman ang nagpapatakbo ng mga toll roads gaya ng Skyway System at nagdevelop ng MRT-7, Skyway System, expressways at ilang airports sa bansa. Ang grupo ay aktibo rin sa real estate business sa pamamagitan ng San Miguel Properties Incorporated at cement manufacturing mula sa San Miguel Equity Investments Incorporated. Ilan pa sa business venture ng SMC ay ang Bank of Commerce, BMW at Anchor Insurance Brokerage Corporation. 2. Ayala Corporation. Market cap 373 billion pesos. Sa pangunguna ng chairman na si Jaime Augusto Zobel de Ayala, lumago at malaki ang naging transformasyon at expansion ng Ayala Group. Ang conglomerate na ito ay mayroong interes sa retail, real estate, banking, telecommunications, water infrastructure, renewable energy, electronics, information technology, automotive, healthcare, at business process outsourcing. Ilan sa popular na affiliations at subsidiary company ng Ayala Group ay ang Ayala Land Incorporated, Avida Land, Amaya Land, Ayala Healthcare Holdings Incorporated, Globe Telecom, AC Industrial Technology Holding Incorporated, at marami pang iba. Ang korporasyong ito ay affiliated din sa pinakamatandang bangko sa Southeast Asia at pangatlo sa largest bank ngayong taon na Bank of the Philippine Islands o BPI. Nasa ilalim din ng Ayala Corporation ang one of the largest shopping mall retail sa Pilipinas na Ayala Malls. At ang nangunguna sa pinakamalaking conglomerate sa Pilipinas ngayong 2025 ay walang iba kundi ang 1. SM Investments Corporation. Market cap 1 trillion pesos. Ang mga anak ng late patriarch at chairman emeritus na si Henry C. Sr. ang namamahala at nagpapatakbo sa SMIC o ang itinuturing na country's biggest business group. Sila ay sina Teresita, Harley, Herbert, Elizabeth, Hans at Henry C. Jr. Hindi na nakapagtataka kung bakit makailang beses nang nanguna ang C-siblings sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Ito ay dahil sa malawak na core businesses ng nasabing conglomerate. Sa loob ng kanilang mga brands na SM Retail, SM Prime, BDO, China Bank at Portfolio Investments ay ang napakaraming sangay ng kumpanya. Sakop ng SMIC ang SM Prime Holdings Incorporated, SM Retail Incorporated, BDO Unibank Incorporated, SM Development Corporation at China Banking Corporation. Ilan naman sa mga popular na kumpanyang kabilang sa SM Group ay ang SM Supermalls, SM Department Store, SM Hypermarkets, Save More, Alphamart at Walter Mart. Nariyan din ang ilang investments at affiliations gaya ng To Go, Gold Deluxe, Bell Corporation, Atlas Mining at BDO Unibank Incorporated o ang nangunguna sa listahan ng pinakamalaking bangko sa Pilipinas ngayong taon. At dito na tayo nagtatapos sa pagkilala sa mga giant corporations na nagbibigay ng lakas sa ekonomiya ng Pilipinas na siyang esensyal sa pamumuhay ng bawat Pilipino.
Sa iyong palagay, sa mga conglomerates bang ito nakasalalay ang tunay na pag-unlad ng Pilipinas o may papel din tayong ordinaryong mamamayan sa paghubog ng kanilang kapangyarihan? Comment down below and share your thoughts tungkol sa mga kumpanyang nabanggit. Ikomento mo na rin sa ibaba ang opinion mo tungkol sa topic na ito at kung may karagdagan kang impormasyon o kaya naman ay may nais kang isuggest na topic. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng video, huwag kalimutang i-like upang magsilbing signal sa amin na gumawa pa ng mga ganitong video. Kung gusto mo pang matuto ng mga informative content, make sure na nakasubscribe ka na sa channel na to. I-click na rin ang bell icon dahil ito ang pinaka-the best way para masuportahan ang ating munting channel. At dyan na muna nagtatapos ang ating video. Hanggang sa susunod nating talakayan, stay informed at stay curious. Salamat sa panonood, ka PH Headlines.